Ilang araw ko nang gustong bumiyahe kay Lalamove. Ang problema mga kabiwan moto is hindi tayo makakuha ng booking kahit nauna naman tayo mag-swipe and malapit tayo sa mismong pick up. Kasi ilang araw na, pang 3 days na. Sabado, maghapon na ako, hindi talaga ako makakuha. O yun na lang naman yung mga pagkakataon na medyo mataas ang rate ni Lalamove. Kung kailangan ko ba magpataas ng rating, baka magpataas muna ako ng rating ko. Puro malalapitan muna yung kukunin ko hanggang tumaas lang yung rating ko. Kung mabilis lang ba talaga sila o yung ibang rider kaya hindi ako nakakakuha ng booking o talagang mababa lang yung rating natin. So wala tayong ibang option. Hindi natin 3 days, di ba? Lahat sila nauunahan ako. Parang napaka-imposible naman nun. Good day mga ka-V1 Moto. For today's video is pag-uusapan natin regarding dun kay Lalamove. Kasi ilang araw ko nang gustong bumiyahe kay Lalamove simula nung Sabado at nung holiday August 1. Ang problema mga ka-V1 Moto is hindi tayo makakuha ng booking. Hindi naman siya nagli-leave disorder pero hindi ako makakuha ng booking. Hindi ko alam kung bakit. Kahit nauna naman tayo mag-swipe and malapit tayo sa mismong pick up. So lagi siyang nagsasabi ng don't give up, try next time, mga ganon. And comment nga kayo mga ka-B1 Moto kung nangyari na rin ba sa inyo yung mga ganong bagay. Kasi ilang araw na, pang 3 days na ngayong araw na to. Dapat babiyahe rin ako ngayong araw na to kasi wala naman akong pasok. Actually sinasideline ko lang naman talaga sila, alam mo. Pero nung nakaraan nung Sabado, maghapon na ako, hindi talaga ako makakuha. And then kahapon, sayang pa naman dahil holiday, may mga high demand. Hindi rin tayo makakuha. Nanghihinayang ako doon sa araw na yon kasi yun na lang yung chance ko o yun na lang naman yung mga pagkakataon na medyo mataas ang rate ni Lalamove. Pero hindi talaga ako makakuha. And kung kayo naranasan nyo yung ganong bagay, please pa-comment naman sa baba kung nangyari sa inyo yun. Kasi ako naman, hindi naman ako regular rider. Bumabiyahe lang naman ako tuwing day off ko, once a week, minsan hindi pa nga. Siguro dahil yun doon. And ang rating ko naman is good dun sa may aking profile ng Lalamove ko. Or hindi ko alam kung kailangan ko ba magpataas ng rating kasi hindi ako makakuha ng mga, lalo na yung mga magagandang booking. Kasi ako mga ka-B1 Moto, kumukuha ako ng booking, namimili talaga ako eh. Ang mga kinukuha ko is yung mga priority na booking or yung mga long ride kasi yun yung mga medyo maayos na booking at medyo kahit pa paano maganda naman yung rate ni Lalamove sa ganung part na yun. Although mababa pa rin naman pero okay na rin yun kaysa wala, di ba? Kasi ang problema 3 days, isipin mo yun. Nung Sabado, nung August 1, tapos ngayong araw na to, kanina pa ako, hindi talaga ako makakuha. Laging don't give up, laging ganun. Kaya nag-give up na ako. Yun yung nagiging problema ko mga ka-B1 Moto. Sana merong makapag-comment regarding dun sa issue na yon. Kasi hindi talaga ako makakuha ng booking, lalo na yung mga magagandang booking at lalo na yung mga long ride. Kasi prepared ko ang long ride eh. Kasi ayoko ng short ride kasi nga matagal kumita and mababa talaga sobra yung fare. At ang naiisip ko na paraan is baka magpataas muna ako ng rating ko. Yun ang pinaka option ko kasi sayang magkakaroon ng mahabang holiday this coming April, yung Holy Week, and I'm sure matataas ang demand nung araw na yon. And kung dumating sa point na mag-holiday at ganun pa rin yung aking status kay Lalamove, so masasayang lang naman yung aking bakasyon na hindi ako makakabiyahe o hindi ako kikita ng kahit na sabihin natin konting income kay Lalamove. Kaya ang gagawin ko nito, baka magpataas ako ng rating and tatry ko kung paano gawin yon. Pero may mga nakita na naman ako na video. Pero magre-research pa rin tayo, manonood pa rin tayo ng mga video regarding dun sa may pagpapataas ng rating. Pagkakaalam ko noon pa, once na gusto magpataas ng rating is puro malalapitan muna yung kukunin ko hanggang tumaas lang yung rating ko. Although hindi talaga ako kumukuha ng mga short ride, so magsa-short ride muna ako. Kahit lugi, kukunin natin para lang pataas ng rating. And then magpaparate tayo sa customer. O aalamin natin kung sino yung nag-book. Kung sino yung nag-book, doon tayo magpapa-rate. Kasi hindi ko alam kung mabilis lang ba talaga sila o yung ibang rider kaya hindi ako nakakakuha ng booking o talagang mababa lang yung rating
natin. Pero yung rating naman natin is good naman eh. Hindi naman siya 4. Siguro dahil hindi rin talaga tayo regular na bumabiyahe. Possible yun. So wala tayong ibang option. Ate, hindi natingin. Si ate, hindi natingin. Basta tawid. Wala tayong ibang option. Yun lang yung naiisip ko na option pala sa ngayon para magpataas ng rating. And then nag help center naman din ako, and sabi lang nila na ipagpatuloy ko lang daw ang pagkuha ng booking. Siguro daw maraming rider na kumukuha ng booking at nauunahan ako. Pero 3 days, di ba? Lahat sila nauunahan ako. Parang napaka-imposible naman nun. Kung talagang ibibigay sa akin yung booking. And bago muna ang lahat, i-shoutout nga pala muna sa kumpare ko na si Jason Jimenez, kasi lagi daw niya inaabangan yung mga vlog ko, lalo na dun sa Facebook page ko na B1 Moto. Naiinip daw siya sa mga upload ko kasi daw, ang tagal ko daw mag-upload. So ayan pre, na-shoutout na kita, Jason Jimenez. Panoorin mo tong vlog na to. Kasi hindi talaga tayo makapag-upload mga ka-B1 Moto kasi nga medyo busy talaga tayo sa work natin, kasi may regular na work talaga tayo. And masyado tayong busy pagdating ng Sabado, ipinapahinga ko na lang minsan talaga yon para syempre yun nga makapagpahinga tayo dahil medyo stressful ang trabaho natin, kaya hindi tayo makapag-upload. Pero sinisikap naman natin mag-upload. Minsan nga tinatamad tayo lumabas, and pag gusto naman natin lumabas, ganun nga nangyayari doon sa may account natin. And sana mag-comment kayo kung ano yung best way para makakuha ko ng booking o makapagpataas ako ng ratings ko. Kasi siguro dito sa Dasma marami talagang malalakas ang account dito, kaya siguro pag tayo ay bumabiyahe, hindi tayo nagiging priority ni Lalamove, hindi nagiging priority ni Lalamove yung account natin. Yan, lalim pala nun, grabe. Bali magre-research muna ako mga ka-B1 Moto, manonood muna ako ng mga vlogs ng mga ibang Lalamove rider kung paano nila ginawa yung mga ganung bagay, para once na nag-vlog ako at in-upload natin is alam na natin yung mga sasabihin natin regarding dun sa pagpapataas ng rating. Or pero possible yun, short ride ang kukunin ko no, para makapagpataas lang ng rating ng apps ko. Yun lang naman talaga yung ginagawa noon noon pa naman yun na ganun talaga ang kalakaran. Pero syempre hindi na tayo updated, baka mamaya may ibang option pa, kaya yun muna i-research natin. Pero baka susunod na upload natin ito is puro short ride na tayo dahil magpapataas tayo ng rating. Possible yun. Yun, siguro hanggang dito na lang mga ka-B1 Moto, at maraming salamat at nakarating kayo sa dulo ng ating video. And please comment lang po doon sa mga nakakaalam regarding doon sa issue na tinatopic ko ngayong araw na ito. And don't forget to like, share, comment and subscribe. Pakihit na rin po yung notification bell para updated kayo every time mag-upload ako ng video. And always remember mga ka-B1 Moto, pray before you ride safe, God bless. B1 Moto out. Bye bye.